Sa mundo ng Quiapo, unti-unting kumikitid ang pag-asa sa bawat sandali. Bawat hakbang ay may kapalit na sugat. Bawat galaw ay may bigat ng kasaysayan. Ang kwento ay hindi nagsimula bilang aliwan, kundi bilang paalala na ang katotohanan ay mas mabigat kaysa kasinungalingan. Sa paligid ni Tanggol, lalo pang bumigat ang hangin araw-araw. Ang mga paratang na matagal nang nakakabit sa kanyang pangalan ay patuloy na kumakain sa kanya. Bawat hinga ay parang kamay na dumidiin sa kanyang dibdib, nagpapaalala ng mga kasinungalingang ibinato sa kanya, ng mundo, maging ng sariling pamilya. Sa loob ng maraming taon, hinangad niyang harapin ang kapatid na si Santino, hindi upang makipaglaban, kundi upang ibunyag ang katotohanang matagal nang nakabaon sa takot, galit, at hindi pagkakaunawaan. Para kay Tanggol, ang katahimikan ay isang krimen. Ang kanyang nakaraang pananahimik ay lalo lamang nagpatibay sa mga kasinungalingang ngayoy sumisira sa kanyang buhay. Bawat gabi, mag-isa, bumabalik sa kanyang alaala ang dugo na maling ikinabit sa kanyang pangalan. Dugo ng inosente, dugo ng trahedyang hindi niya kailanman ginawa, ngunit siya ang pinagbintangan. Alam niyang ang pinakamahirap ay hindi ang kumbinsihin ang mga estranghero, kundi ang sariling kapatid na si Santino na sa puso'y pasan pa rin ang sugat na hindi naghihilom. Para kay Santino, ang pagkamatay ng kanyang asawa at anak ay bangungot na paulit-ulit bumabalik. Sa bangungot na iyon, si Tanggol ang halimaw. Sa kanyang mga mata, si Tanggol ang dahilan ng pagbagsak ng kanyang mundo. Ang alaala ng pag-ibig ay napalitan ng puot at dilim. Ang kanyang galit at kapaitan ay napakalalim na si Marites lamang ang naglakas loob na tumindig sa pagitan nila. Hindi dahil sa kawalan ng takot, kundi dahil sa paniniwalang dapat marinig ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Mabigat ang dibdib ni Marites habang papalapit kay Santino. Bawat hakbang ay pasan ang responsibilidad, isang katotohanang maaaring magbigay liwanag o tuluyang magbasag sa natitirang ugnayan ng magkapatid. Alam niyang, sa sandaling magsalita siya, wala ng pag-urong, at bawat salita ay maaaring magdala ng panganib. Nang humarap siya kay Santino, tila tumigil ang oras. Malamig ang mga mata nito, puno ng paghuhusga at matagal nang naipong galit. Bagaman nanginginig ang kanyang mga kamay, mariin niyang binigkas ang matagal nang tinagong katotohanan. Hindi si Tanggol ang pumatay sa asawa at anak ni Santino. Sa likod ng trahedya ay may mas malalim na kwento. Sinadyang itago upang manatili ang puot at paghihiganti. Nanginginig ang kanyang tinig, hindi sa takot, kundi sa bigat ng katotohanan. Ang kanyang mga salita ay tumusok sa dibdib ni Santino na parang punyal. Ngunit sa halip na liwanag, galit ang sumiklab. Para kay Santino, bawat paliwanag ay insulto sa alaala ng kanyang pamilya. Ang narinig niya ay hindi katotohanan, kundi pagtataksil. Lalong bumigat ang katahimikan sa pagitan nila, puno ng hindi mabigkas na salita at luha na hindi bumabagsak. Sa loob ni Santino ay nagngangalit ang tunggalian, sa pagitan ng galit at ng pangambang. Pakamali ang lahat ng kanyang pinaniwalaan. Sa malayo, nanatiling bilanggo si Tanggol ng kanyang konsensya at pag-asa. Alam niyang darating ang oras upang ibunyag ang katotohanan. Ngunit bawat pagkaantala ay nagdaragdag ng lason sa kanyang pangalan. Nasa bingit ng tuluyang pagkawasak ang ugnayan ng magkapatid. Ang kanilang desisyon sa sandaling iyon ay huhubog sa kapalaran ng lahat. Sa mundong madalas tinatakpan ng kasinungalingan ang katotohanan mismo ang naging pinakamapanganib na sandata. Habang umuusad ang mga pangyayari, naging malinaw, hindi lamang ito digmaan ng dugo at puot, kundi ng konsensya, alaala, at kakayahang magpatawad sa gitna ng sakit na ayaw magwakas. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Santino ang mukha ni Tanggol, ang mukhang siya lamang ang sinisisi.
Walang paliwanag o ebidensya ang mahalaga. Habang mas marami ang nagtangkang linisin ang pangalan ni Tanggol, lalo lamang lumalalim ang galit ni Santino. Para sa kanya, lahat ay kathang-isip, imbentong kwento upang takpan ang krimeng matagal na niyang hinatulan sa kanyang puso. Ang sakit na kanyang pasan ay hindi nangangailangan ng ebidensya. Nakatira ito sa kanyang loob, araw-araw na nagpapabigat sa kanya. Bawat hinga ay puno ng kabiguan, pagtataksil at galit na siyang nagpapatayo sa kanya sa gitna ng kaguluhan. Alam ni Santino, kung bibitawan niya ang galit, mawawala ang tanging sandata na nagbibigay kahulugan sa kanyang pagdurusa. Samantala, sa labas, lalo pang lumawak ang mga protesta. Ang mga sigaw ay hindi na basta salita, kundi bagyong handang walisin ang lahat sa daraanan. Sa gitna ng tensyon, hinarap ni Jackie si Roberto ng direkta, isang banggaan na maaaring magtakda ng bagong landas sa magulong panahon. Mababa, ngunit matalim ang tinig ni Jackie, puno ng pangamba at takot, nakatago sa matatag na tindig. Mariin niyang pinilit si Roberto na patahimikin ang tao, na itigil ang walang katapusang tanong at pagbubunyag. Para kay Jackie, bawat bulong ng tao ay parang pako na ipinupukpok sa kabaong ng kanilang kapangyarihan. Ramdam niyang unti-unting guguho ang impluwensyang matagal nilang hawak. Bawat galit na sigaw ay parang tunog ng pagkabasag ng kanyang pangalan. Ang reputasyong matagal niyang iningatan ay ngayoy nasa bingit ng tuluyang pagkawala. Sa sandaling iyon, nanatiling tahimik si Roberto sa harap ni Jackie, ngunit sa kanyang loob ay nagngangalit ang matinding labanan. Bilang pinuno, alam niyang hindi siya maaaring magpakita ng kahinaan. Bawat hakbang ay binabantayan, bawat desisyon ay maaaring magdala ng pagbagsak o kaligtasan ng kanilang kapangyarihan. Ngunit bilang tao, nauunawaan niya may hangganan ang karahasan. Ang galit ng tao ay hindi maaaring supilin magpakailanman sa pamamagitan ng takot. Gayunman, nang makita niya mula sa malayo ang kaguluhan sa paligid ni Miguelito, kumulo ang kanyang dugo. Ang tanawing iyon ay hindi lamang sagisag ng panganib, kundi malinaw na palatandaan na sila'y nasa bingit ng pagkatalo. Alam ni Roberto, kung guguho sila ngayon, kung lamunin sila ng galit ng tao, mawawala hindi lamang ang kanilang kapangyarihan, kundi mabubura rin ang kanilang pangalan sa kasaysayan. Samantala, lalo pang lumulubog si Miguelito sa bigat ng mga kasong nakapatong sa kanya. Bawat paratang ay parang mabigat na kadena, dahan-dahang nagbibigkis sa kanyang kalayaan. Bawat hakbang ay nahahadlangan. Bawat sandali ay lalo pang kumakain sa kanyang pag-asa. Ang kanyang galit ay isinilang hindi lamang mula sa banta ng pagkakakulong, kundi mula sa mas malalim na takot. Ang takot na mawala ang kapangyarihan at impluensya. Ang mga bagay na matagal niyang hinangad at isinakripisyo upang makamtan. Sa likod ng kanyang matatag na tindig ay isang lalaking nanginginig sa ideya na mabubura ang kanyang pangalan, mapapalitan ng kahihiyan at pagdurusa. Upang takpan ang takot na iyon, ginawa niyang panangga ang galit, isang manipis na tabing na desperado niyang kinapitan upang hindi mabunyag ang bitak sa kanyang loob. Unti-unti ring nilalamon si Jackie ng parehong pakiramdam, lalo na't kumakalat ang balitang maaari silang mapatalsik sa kanilang mga posisyon. Bawat bulong sa bawat talakayan sa saradong pintuan ay lalo pang nagpapalalim ng kanyang pangamba. Ang mga titig na dati puno ng paghanga ay naging malamig at mapanuri. At ang katahimikan sa pagitan ng mga salita ay mas mabigat kaysa anumang sigaw. Sa gitna ng lahat ng ito, malinaw ang personal na pakikibaka ng bawat tauhan. Si Santino, nilamon ng galit at dalamhati. Si Jackie, desperadong kumakapit sa huling gilid ng kapangyarihan. Si Roberto, hinahati ng tungkulin bilang pinuno at ng konsensya bilang tao. At si Miguelito, nanginginig sa takot na mawala ng impluensya,
ngunit napipilitang gumawa ng mga pasya na huhubog sa kanilang kapalaran. Para kina Roberto, Jackie at Miguelito, ang kanilang mga posisyon ay hindi lamang trabaho. Ito'y refleksyon ng kanilang pagkatao, sukatan ng kanilang dangal, at huling kanlungan kung saan inaasahan nilang makikilala ang kanilang mga sakripisyo. Ngunit si Roberto ay hindi lubos na makasuko sa paniniwalang iyon. Isang puwang na unti-unting nagbukas ng mga bagong tanong sa kanyang konsensya. Sa harap ni na Jackie at Miguelito, ipinakita ng mga mata ni Roberto ang kanyang pagtutol. Hindi na niya maitago ang galit at pangungulila. Sa mariing tinig, idineklara niya kung darating ang oras na kailangan niyang ipagtanggol ang lahat, handa siyang gawin ito kahit kapalit ang kanyang buhay at dangal. Nanginginig ang kanyang tinig, hindi sa takot, kundi sa desperadong paniniwala ng isang taong tumatangging manatiling alipin ng sistemang minsan niyang ipinagtanggol ngunit ngayoy nagbabantang lamunin siya. Tahimik na nakamasid si Jackie, ramdam ang bigat ng bawat salita. Si Miguelito naman ay pilit na inuunawa ang sugat na matagal nang nanunuot sa loob ni Roberto. Samantala, sa kabilang panig ng kwento, mabigat ang bawat hakbang ni Poch patungo kay Tanggol. Para bang malamig na kamay ang nakadagan sa kanyang dibdib. Tahimik ang paligid, ngunit ang katahimikan ay mas mabigat kaysa anumang sigaw. Di naglaon, naramdaman ni Poche may sumusunod sa kanya. Ang presensya ay hindi nagmamadali, ngunit malinaw na nakamasid. Si Hector ang nasa likuran, tahimik, ngunit maingat na minamasdan ang bawat galaw, bawat intensyon. Agad na binalaan ni Poche si Tanggol na maaaring sinusundan sila ni Victorino. Ang hinalang iyon lamang ay sapat na upang baguhin ang daloy ng hangin. Nag-iba ang kanilang mga mukha, tumigas ang mga titig. Alam nila, ang pangalang Victorino ay hindi basta binabalewala, ni ang panganib na dala nito. Habang tumatakas, naghalo ang takot at adrenaline. Bawat hinga ay lalong bumigat, bawat segundo ay humaba. Alam ni Natanggol, Poge at Hector. Ang kanilang mga humahabol ay hindi ordinaryong tao. Lalong lumakas ang mga yapak sa likuran, palapit ng palapit, hanggang sa tuluyan silang na-corner ng pulisya. Sa sandaling iyon, ramdam ang bigat ng desisyon. Wala nang ibang pagpipilian. Kailangan nilang lumaban. Bawat galaw ay puno ng pagdududa. Bawat hakbang ay nagdadala ng tanong. Sino ang susunod na babagsak? Sino ang mawawala sa kanilang hanay? Ang kamatayan ay nakadikit sa kanila, na parang anino. Sa gitna ng kaguluhan, putukan, at mga sigaw, iisa ang umuugong sa kanilang isip. Sino ang tuluyang mahuhulog sa hukay sa huli? Hindi na personal ang takot. Kumalat ito sa kanilang mga mahal sa buhay, sa mga pangarap na maaaring hindi na matupad. Sa kadena ng mga pangyayari ng Biyernes ng Enero, hindi natapos ang tunggalian. Lalo lamang itong tumindi. Sa gitna ng lahat, paulit-ulit na pinaalala ni Poge kay Tanggol ang kanyang asawa at anak. Ang dahilan kung bakit hindi siya maaaring sumuko. Ang dahilan kung bakit kailangan niyang lumaban hanggang sa huling lakas. Sa bawat titig, malinaw ang panloob na pakikibaka ni Tanggol. Isang lalaking hinahabol ng nakaraan, ngunit desperadong protektahan ang kinabukasan kahit gumuho na ang mundo sa kanyang paligid. Para sa kanila, ang posisyon o estado ay hindi lamang trabaho o ranggo sa lipunan. Ito ang pundasyon ng kanilang pagkatao, haligi ng kanilang dangal, ang tanging nagbibigay kahulugan sa kanilang mahabang sakripisyo. Kaya't hindi matanggap ni Roberto ang pagkatalo. Sa harap ni na Jackie at Miguelito, mariin niyang idineklara. Kung kinakailangan, ipagtatanggol niya ang lahat. Kahit itulak siya sa sukdulan, kahit siya'y wasakin ng mismong sistemang minsan niyang pinagsilbihan. Nanginginig ang tinig ni Roberto, hindi sa takot, kundi sa desperadong paniniwala na ang marupok at tiwaling sistema ay hindi kailanman makakatalo sa kanya.
Ramdam ni na Jackie at Miguelito ang bigat ng kanyang mga salita, ang sugat na iniwan ng institusyong minsan niyang tinawag na tahanan. Lalong bumigat ang katahimikan sa pagitan nila, puno ng hindi mabigkas na takot at galit. Sa gitna ng madilim na gabi sa Quiapo, naging bangungot ang bawat hakbang ni Poge patungo kay Tanggol. Mabigat ang bawat galaw, para bang malamig na kamay ang nakadagan sa kanyang dibdib. Ang katahimikan ay lalong nagpalakas ng pintig ng kanyang puso, hanggang sa maramdaman niyang may sumusunod. Isang mabilis na sulyap ang nagpakita kay Hector. Tahimik, ngunit kalkulado, sinusukat ang bawat kilos. Sa malamig na mga mata ni Hector ay bakas ang matinding pag-iisip, at agad na pumasok ang takot sa isip ni Poge. Mabilis niyang binalaan si Tanggol na maaaring sinusundan sila ni Victorino. Ang hinalang iyon lamang ay sapat na upang pabilisin ang kanilang mga hakbang. Alam na isang maling galaw ay maaaring magdala ng wakas. Habang tumatakas, naghalo ang takot at adrenaline. Bawat hinga ay lalong bumigat. Bawat hakbang ay puno ng pangamba. Ang mga anino ay tila nabuhay. Ang mga yapak sa likuran ay naging sigaw ng kamatayan. Di naglaon, na corner si Tanggol at ang kanyang mga kasama ng pulisya. Sa sandaling iyon, wala nang ibang pagpipilian, laban ang tanging daan. Bawat suntok, bawat iwas, bawat galaw ay may kasamang tanong. Sino ang susunod na babagsak? Sino ang makakaligtas? Ang kamatayan ay nakadikit sa kanila na parang multo na ayaw kumawala. Sa gitna ng kaguluhan, iisa ang umuugong. Sino ang tuluyang mahuhulog sa hukay sa huli? Bagaman sugatan at pagod, paulit-ulit na bumangon si Tanggol. Naglalagablab ang kanyang mga mata sa determinasyon. Hinding-hindi siya basta susuko. Pumalik sa kanyang alaala ang mga mukha ng mga taong ipinaglaban niya, ang mga pangarap na nakasalalay sa kanyang balikat, ang mga mitiin na hindi niya maaaring talikuran. Ngunit nang idiin ni Rocky Boy ang sugat niya, napasigaw si Tanggol. Ang sakit ay kumalat na parang apoy sa kanyang katawan. Sandaling siya'y napatigil, ngunit ang kirot ay lalo lamang nagpasiklab ng mas malalim na galit sa kanyang loob. Sa iglap na iyon, nakawala siya at buong lakas na sinuntok si Rocky Boy. Bawat suntok ay sigaw mula sa kanyang kaluluwa, laban sa kawalan ng hustisya, laban sa karahasan, laban sa mga tao ng pagdurusang kumain sa kanyang buhay. Ang kanyang naglalagablab na mga mata ay refleksyon ng isang lalaking lalaban hanggang sa huling hininga, kahit kapalit ang kanyang buhay. Nang bumagsak si Tanggol sa malamig at maruming sahig, hindi pa siya tuluyang nakabangon. Umalingaw-ngaw ang tinig ni Rocky Boy, puno ng puot at pangungutya. Bawat salita ay parang punyal na tumatama sa dibdib ni Tanggol. Tinawag niya itong hayop, hindi lamang upang saktan ang katawan, kundi upang yurakan ang kanyang pagkatao, ang kanyang dangal, at ang mga alaala ng nakaraan. Nagtagpo ang kanilang mga buhay sa sandaling iyon, naghabi ng komplikadong lambat ng galit, katotohanan, at bahagyang liwanag ng pag-asa. Nagbanggaan ang kanilang mga mata, parehong naglalagablab sa puot. Sa pagitan ng mga sigaw, pumigat ang katahimikan. Mas mabigat kaysa anumang sumpa. Naging malinaw, hindi na ito basta suntukan o pagpatay. Ito'y digmaan ng sugatang kaluluwa, ng dalawang lalaking pumili ng magkaibang landas. Ngayoy pasan ang imposibleng desisyon. Ipapadala kita sa impyerno, mariing idineklara ni Tanggol. Nanginginig ang tinig, ngunit naglalagablab ang mga mata. Ang kanyang galit ay hindi isinilang sa sandaling iyon. Matagal na itong naglalagablab, pinakain ng alaala ng kanyang mga magulang, na winasak ng karahasang katawan ni Rocky Boy. Bagaman nanginginig ang tuhod at malabo ang paningin, sumugod si Tanggol at sinipa si Rocky Boy ng buong lakas. Ang bigat ng sipa ay dala ng taon ng sakit, takot, at kawalan ng hustisya. Bumagsak si Rocky Boy, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling puno ng kalupitan. Sa halip na matakot, gumanti siya,
nalulugod sa pagtilamsik ng dugo at sa alingawngaw ng sakit. Muling sumigaw si Tanggol. Hindi pa ito sapat kumpara sa mga krimen ni Rocky Boy laban sa kanyang mga magulang, sa kanyang pamilya, at sa mga inosenteng buhay na isinakripisyo sa karahasan. Bago pa makabangon ang kalaban, muling kumilos si Tanggol, binalot ng kadena ang leeg nito. Nanginginig ang malamig na bakal sa kanyang mga kamay. Hindi lamang sa pagod, kundi sa bigat ng desisyong kanyang gagawin. Bumagsak si Rocky Boy sa lupa. Ang impact ng kanyang katawan ay nagbalik ng mga sugat ng nakaraan. Ngunit hindi siya tuluyang gumuho. Sa kabila ng mga pinsala at hingal, gumapang siya patungo sa kanyang lumang sandata. Si Chaino ang kasama sa kanyang mga laban. Isang mapangutyang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha habang inaabot ito, ngiting nagsasabing, hindi pa tapos. Mas mabilis kumilos si Tanggol, pinapatakbo ng kanyang puso at isip na hinding-hindi na siya magiging biktima ng sakit. Naiwasan niya ang atake ni Rocky Boy. Ang pagaspas ng hangin sa kanyang mukha ay paalala kung gaano kalapit ang kamatayan. Sa sulok, nakita niya ang isang espada. Tahimik, naghihintay ng sandali. Kinuha niya ito, pinagsama ang talim at bigat ng kadena. Ang banggaan ng bakal ay umalingaw-ngaw na parang simula ng huling sayaw ng kamatayan. Isang sayaw na matagal nang itinakda ng kanilang mga pagpili. Nagharap sina Tanggol at Rocky Boy. Bawat hampas ay puno ng sigaw ng puot at alingawngaw ng pagdurusa. Kumislap ang kanilang mga sandata na parang kidlat sa dilim. Bawat banggaan ay muling nagpasiklab ng matagal nang nakabaong galit. Nakagapos at duguan. Sumigaw si Pungay, tinawag si Rocky Boy na halimaw. Umaasang may natitirang konsensya sa dating kasama. Ngunit bingi si Rocky Boy sa mga pakiusap. Sa isang iglap, naitulak ni Tanggol si Rocky Boy. Sinamantala ng kalaban ang pagkakataon, tumama ang kanyang talim sa tiyan ni Tanggol. Napasinghap si Tanggol, ramdam ang mainit na pagdaloy ng dugo. Ang sakit na kumalat na parang apoy sa loob. Ngunit sa halip na umatras, lalo siyang lumakas. Bumalik sa kanyang isip ang mga mukha ng kanyang mga magulang. Ang kanilang mga ngiti, ang mga buhay na ninakaw ng lalaking nasa harap niya. Ang alaala ay nagbigay sa kanya ng lakas sa gitna ng panghihina. Sa mariing tinig, idineklara ni Tanggol, ito na ang wakas ni Rocky Boy. Hindi ito banta, kundi pangakong hinubog ng dugo, luha at paninindigan. Sa isang iglap, sinuntok niya ang mukha ng kalaban. Ang suntok na iyon ay may bigat ng kanyang pagkatao, ng paniniwalang may hangganan ang kasamaan at dapat managot ang mga kriminal sa kanilang mga gawa. Bumagsak si Rocky Boy. Ang kanyang mga mata, minsang puno ng kayabangan at ligaya sa pagdurusa ng iba, ay dahan-dahang nagdilim. Sa katahimikan na sumunod, naging malinaw na tapos na ang kabaliwan ni Rocky Boy. At sa kanyang pagpanaw, nagsimula ang mabigat na paghinga ni Tanggol. Ngayoy hinaharap ang mga sugat na nakaukit hindi lamang sa kanyang katawan, kundi sa kanyang kaluluwa.